Simula sa panalangin, pray po tayo. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabi nito, sa patuloy na pagsama, paggabay mo sa amin, at sa pagkakapaloob ng oras na ito. Muli sa aming kaaral, namin pong maraming maayos ang iyong mga salita at matuto ang bawat isa sa amin. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ay pinagkatiwala namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ayun na po at tayo magpupuli sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 54. Ngayong gabi ay nasa verse 13 and 14 po tayo. Yan, kasama na natin dito. Yan, sa church na si Sammy, si Alma. Okay, nawawala yung dalawang part ng music team. Ayan, nandiyan na rin si Mami Ay, si Pastor Landy, si Christine, Jason, magandang sa inyong lahat, at syempre sa Lord. Okay, so kagabi natalakay natin Isaiah chapter 54 verses 11 and 12. At basically, itong dalawang talatang ito ay tumukoy doon sa muling pagpanumbalik ng pundasyon ng bayan ng Jerusalem. At ito ay binanggit na sa verse 11, muling itatayo ang mga pundasyon mo, ang gagamitin ko ay mamahaling bato. At doon sa verse 12, ruby ang gagamitin sa iyong mga tore, batong maningning ang iyong pintuan at sa pader ay mga hiyas na makinang. So, kita natin kagabi sa sitwasyon ng pagbabalik ng mga Israelita sa Jerusalem, itatayo ang muli ang kanilang mga tahanan o ang kanilang templo o yung kanilang kaharian. At dito nga, binanggit na sa pagtatayo ng pundasyon ng kanilang mga tahanan kasama yung templo, ang gagamitin ay mga mamahaling bato na mayroong kakaibang o mahal na value. At ito ang magiging patibay. Pero sa pangkalahatang konteksto at interpretasyon natin dito, itong pagkatayong ito ay tumutukoy sa pagpapanumbalik ng kanilang buhay. At yung binabanggit na pundasyon dito ay tumutukoy sa pundasyon ng salita ng Panginoon. Ating maalala na sa mga nakalipas na panahon sa loob ng 70 taon ay nabihag ang mga Israelita. At ang dahilan ng kanilang pagkabihag ay ang kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Sila'y tumalikod dahil sa kawalan ng kaalaman ng salita ng Panginoon, ng kaniyang batas. Kaya sila ay napabagsak o bumagsak sa kasalanan. So dito sa muli nilang pagbabalik, ipinapangako ng Panginoon na isasaayos ang kanilang buhay. Ibabalik ang kanilang pundasyon, ang pundasyon ng salita ng Panginoon at upang sila muling makapamuhay ng maayos. Kaya sa ating mga tatalakayin sa gabi ito, yung verses 13 and 14, tumutukoy pa rin ito sa salita ng Panginoon doon sa pagpatuloy ng verse 12 and 11 and 12, yung tungkol pa rin sa pundasyon. Ang sabi niya dito, sa verse 13, ako mismo ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. So napakasarap pakinggan sa salita na ito na ang pangako ng Diyos ay very active and very actual, no? At siya mismo ang magtuturo sa mga Israelita o dun sa mga anak ng Israel. Isinasaad sa talatang ito na ang lahat ng mga anak ng Israel ay tuturuan ng Panginoon at magiging dakila ang kapayapaan ng kanyang mga anak. Ang talatang ito ay isang pangako na ang lahat ng bayan ng Diyos ay tuturuan niya at makakaranas ng ilang kapayapaan. Direkta na ituturo ng Diyos ang kanyang butas, ang kanyang mga tagubilin sa mga tao upang sila hindi na magkamali. Pero sa ating titingnan sa mas malamang na application or katuparan nito, ito ay darating doon ang katuparan ito ay mangyayari sa kapanahunan ng bagong tipan o matapos ang bagong tipan kung saan ang Panginoon Jesus Cristo ang nagturo ng kanyang salita sa mga apostol. At ang mga apostol naman ang nagturo sa mga mananampalataya. At sa ating kapanahunan ngayon, ay meron tayong Biblia na hawak-hawak, binabasa natin lagi. At sa kasalukuyan ngay ating pinag-aaralan. So ito ay direktang ginawa ng Panginoong Diyos sa kapanahunan na iyan. Dahilan ito sa kaniyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kaniyang mga anak.
Ang talatang ito ay nagbibigay ng napakalalim na pangako at pagmamahal at pagmamalasakit sa kaniyang mga anak. Particularly, syempre, nakatukoy doon. Yung general context nito ay nakatukoy sa mga Israelita, pero in a further application ay pwede nating ilapat sa ating kapanahunan. Dahil alam ng Diyos na hindi makakapamuhay ng maayos at kalugod-lugod sa kaniya ang mga mananampalataya kung hindi magkakaroon ng gabay ng kanyang salita. So alam nating lahat yung binabanggit sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 na ang kaniyang mga salita ay kinasihan ng Diyos. Ito'y magagamit natin sa pagtuturo ng tamang katuruan, sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay sa buhay ng mga tao. Ang konteksto ng talatang ito ay tumutukoy sa pangkalahatang tema ng pagpapanumbalik at pagtubos. Ang mga nakaraang kabanata ng Isaiah ay tumatalakay sa pagdurusa at pagkatapon ng Israel dahil sa kanilang pagsuway at kasalanan. Gayunpaman, sa mga huling kabanatang ito, ang propeta ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik na tinitiyak sa mga tao ang karapatan ng Diyos at ang mga pagpapalang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ang kabanatang ito ay partikular na tumatalakay sa mabunga at masaganang kinabukasan na pinlano ng Diyos para sa Israel. Ang pangako ng karunungan at kapayapaan para sa mga anak ng Israel ay isang mahalagang bahagi ng propesiyang ito ng pagpapanumbalik. Kung ating maaalala, matapos na makalaya o makabalik ang mga Israelita doon sa Jerusalem, ang isa sa unang ginawa ni Nehemiah ay ulitin ang mga batas, no? Pinaunawa, ipinabasa at itinuro niya ulit doon sa mga Israelita ang batas na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Bakit niya ito ginawa? Kasi yung mga nakabalik na Israelita, ito'y mga anak o mga apo na lamang ng mga unang Israelita na nabihag. Kaya probably hindi alam ng mga taong ito kung ano ang nilalaman ng kautusan. Kaya yung ginawa ni Nehemiah, ito ay katuparan ng propesiyang ito, at si Ezra ay ganoon din, no? So naging pundasyon ng maayos na pamumuhay sa pagbabalik ng mga Israelita ang salita ng Panginoon. Muli, ang tema ng talatang ito ay ang banal na edukasyon at proteksyon ng mga anak ng Diyos. Ito ay sumasalamin sa mapagmahal na pangangalaga at patnubay na ibinibigay ng Diyos sa mga naghahanap sa Kaniya. Ang pangako ng pagiging tinuruan ng Panginoon ay nagdadala ng ideya ng banal na pagtuturo at karunungan at nagpapahiwatig ng isang espesyal na relasyon ng patnubay at pangangalaga na mayroon ang Diyos sa kaniyang mga anak. Ang pagtuturong ito ay nagbibigay diin sa patuloy na paggabay ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng banal na spirito. Ang Biblia ay kumpleto na at naisalin sa iba't ibang wika upang mabasa at maging gabay ng bawat mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ayan, welcome Ate Angie. Nasa Vietnam pa si Ate Angie. At syempre si Pastor Michael uli sa Oriental Mindoro. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Ang pagtuturo ay isang ministeryo na ipinapatupad ng Diyos noon, ngayon at maging sa kinabukasan para sa kaniyang mga anak. Ang ating ginagawang pag-aaral at patuloy na pag-aaral, itong ginagawa nating daily devotion, alam natin na ito'y medyo boring na minsan at talagang nakakapagod din. Pero ilinalaban natin, pinipilit natin na hindi ito maputol, magtuloy-tuloy lamang dahil napaka-importante na maunawaan natin ng kumpleto ang salita ng Panginoon. Hindi man natin buong-buong maunawaan sa isang araw ng pagtalakay, ito'y magsisilbing panimula para tayo ay magkaroon ng tiyaga sa pag-aaral ng kaniyang salita. Alam natin lahat na ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit bumabagsak sa pagkakasala ang mga tao ay ang kawalan ng kaalaman sa salita ng Panginoon. Maraming mga simbahan na namamali ang mga itinuturo, pinag-aaralan o mali ang kaalaman dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ng Panginoon.
Yung school ko somewhere in America, hindi ako, nakalimutan ko yung pangalan ng ano, baka maalala ni Pastor Nanding, yung pastor na nag-utos sa kaniyang mga miyembro na uminom ng lason, yung siya ay apelyido no, no, no. Nung imbestigahan ito ng mga detective, bakit sumunod yung mga tao doon sa kanilang pinuno? Ang isang nakita nilang dahilan, sa lugar na iyon ay walang Biblia. Walang binabasang ibang reference ang mga tao. Ang pinakikinggan lang nila yung itinuturo ng kanilang tagapanguna. Kaya sila ay napili na. Wala silang choice kung hindi sumunod. Inisip na lamang nila na tama ang itinuturo. Kaya even to death ay sinunod nila. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Bukod pa rito, ang pangungusap na sila'y magiging payapa at unlad ng buhay ay nagbibigay din sa kapayapaan at seguridad na dulot ng kabunungan ng Diyos. Ang kapayapaan ito ay hindi lamang kawalan ng tunggalian, kundi isang malalim at panloob na kapayapaan. Magdadala ito ng kapayapaan pagka alam mo ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Pagka naunawaan mo ito, magbibigay ito ng kapayapaan sa iyo. Kaya pag ito ay mayroong mga doubt, mga hindi na unawaan sa iyo sa mga nangyayari sa buhay o sa mga nababasa mo, ang solusyon ay ang pag-unawa sa salita ng Panginoon. Napaka-importante sa lahat ng tao, mananampalataya o hindi, na maging well-versed, maunawaan ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Kaya ito yung kumpletong gabay, kumpletong instruction, hindi isinulat ng kung tao lamang. Ang may akda nito ay ang Diyos at gumamit siya ng mga tao na susulat nito physically. Okay, pero ito ay salita ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapaunawa sa gagawin pagtuturo at pagpapaunawa ng Diyos sa magiging mga bagong anak o lahi ng Israel. Siyempre, nung sabihin itong propesiya na itong talata na ito, hindi pa sila nakakalayan sa Babylonia pa rin sila. Pero makikita natin dito, nakalay down na yung propaganda ng Diyos, yung plano ng Diyos. Nakaplano na. Sa paglayo ng Israelita, alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya o kung ano ipapagawa niya sa mga tao. Yan. Ituturo ng Diyos ang kanyang batas at pamantayan sa buhay at pananampalataya. Sa mga bagong kautusan ng Diyos na ibibigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa panahon ng Iglesia o tinatawag nating church age. Dalawang bagay ang posibleng tutukoy ng bahaging ito. Una, ang pagtuturo ng Panginoong Diyos sa mga taong lumaya at bumalik sa Juda. Pangalawa, ang pagtuturo at pagbibigay ng karunungan sa mga taong mananampalataya sa Panginoong Hesus na maaaring makuha sa mga salita ng Diyos o ang Biblia. Yan. Yung Great Commission na ipinabili ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa kalangitan ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagkaaral ng salita ng Panginoon. Walang anumang mahirap na magkaroon ng totoong pananampalataya sa Panginoon kung hindi naunawaan ang salita ang kanyang salita, kung hindi ito napag-aralan. Kaya lagi nang sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo, ang ginagamit natin ay salita mismo ng Diyos because ang ebanghelyo ay salita at doon ito ipinapaunawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng imahe ng mga anak na tuturuan at ginagabayan ng Panginoon, binibigyang diin ng talata ang espesyal na pangangalaga at atensyon na ibinibigay ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang pangangalaga ito ay ang pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga na sumasalamin sa relasyon sa pamamagitan ng isang magulang at anak. Pinapakita ng Diyos dito yung uri ng leadership na mayroon siya. Yung pangunguna sa kaniyang mga tao o sa kaniyang kawan. Dahil siya'y leader, siya ang tagapanguna, ang isang responsibilidad niya ay turuan ang kaniyang mga tao. Kaya hindi hahayaan ng Diyos na mamuhay, lumaki ang kaniyang mga tao nang walang nalalaman sa kanyang salita. Kung dadalhin natin ito sa practical na aplikasyon, ang mga tatay o ang mga leader ng mga simbahan o ng mga organisasyon
na lalaki, syempre yung tagapanguna, sila ang pangunahin nilang responsibilidad bilang leader ay magturo sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga tatay, syempre mga lalaki yan, ang una nilang responsibilidad, syempre, alagaan ang kaniyang asawa, mahalin at paglingkuran. At ang kaniyang mga anak ay turuan. Anong dapat niyang ituro? Syempre, number one ang salita ng Panginoon. Napakalaki po ng responsibilidad talaga ng lalaki. Kanina sa Cavite, na-discuss natin, ang isa sa responsibilidad ng lalaki ay pagtuturo ng tama sa kaniyang mga anak. So, ito ang basihan. Paano magtuturo ng tama ang isang tatay kung hindi niya nauunawaan ang tama? Kaya napakahalaga na ang magiging tatay ng mga tahanan ay grounded o kaya ay mayroong kaalaman sa salita ng Panginoon. Dahil bilang mananampalataya, tayo naniniwala na wala tayong ibang pagkukunan ng kaalaman o karunungan o gabay sa buhay kung hindi ang salita ng Panginoon. Kaya muling paalala ito sa mga babae na wala pang asawa. Siguraduhin na ang inyong magiging asawa ay taong may kaalaman sa salita ng Panginoon. O kung wala mang purong kaalaman, merong proseso na ginagawa sa pag-aaral, mananampalataya. Kasi napaka-importante yan. Ngayon, syempre, sa part ng lalaki, dahil meron kayong ganyang responsibility, hindi po pwedeng, hindi bahala na si pastor dyan, a-attend na lang kami sa church. Hindi sapat yon. Hindi laging sapat ang itinuturo ng pastor o ng church. At malaking bahagi ang itinuturo ng magulang. Yan po ay kaunti sa church, kaunti sa eskwelahan, kaunti sa tahanan, kaunti sa kapaligiran. So pinagsasama-sama lahat yan. Ngayon, ang kapaligiran, ano bang matututunan normally ng mga bata sa kapaligiran? Kalimitan ay kasalanan o mga maling katuruan. So yan ay itatama ngayon sa tahanan, sa church at sa eskwelahan. Kaya lang minsan sa eskwelahan hindi rin tama natututunan. So yan po. Meron akong kaibigan na literally hindi niya pinag-aral sa school ang kanyang anak. Kasi sa unang araw pa lang ng pagpasok natuto ng magmura, nabully na o natuto ng So ang ginawa niya, hinomeschool niya, tinuruan niya sa bahay, tapos na makatapos pinag-exam niya at nakapasa. So yun. I think ngayon ay nasa higher year na yata yung anak niya. Yung kaibigan ko po yan ay pastor, ay at nakita niya yung mali na sistema ng educational system dito sa Pilipinas. Sa halip na matuto ang bata ng magandang asal ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ay lalong lumalayo sa impluwensya ng mga kaklase. Minsan yung mga teacher pa yung nagmumura o nangbubuli. So kung nakakalungkot po yung mga bagay na iyan. Tandaan natin mga kapatid, ang pinaka-importante na makuha ng bata ay tamang katuruan. Proverbs 22:6, ang sabi doon, turuan mo yung bata ng wastong asal o kaya ay ng magagandang bagay upang sa kanyang paglaki hindi niya ito iiwanan. Napakalawak ng talata na iyan, hindi niya ito iiwanan, hindi lang sa pansarili niyang buhay. Pag siya'y mayroon ng pamilya, dala-dala niya yan. In fact, lagi ko nababanggit sa inyo, ang dami kong mga bagay na natutunang itinuro ng tatay ko, pagamat lagi akong binubugbog ng tatay ko, lagi niya ako pinapalo kasi matigas ang ulo ni tatay. Hindi, joke. Ako pa yung matigas ang ulo. Pero ngayon dala-dala ko yung mga itinurong iyon sa akin ni tatay. At nagagamit ko sa pamilya ko, sa pagtuturo dito sa church, at sa marami pang bagay, sa maraming pagkakataon. Ngayon, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa ng una, leadership ng Panginoon sa kanyang mga tao. Then, hinihikayat tayo nito na gawin natin ang kaparehong style of leadership, pagtuturo sa ating mga nasasakupan. At syempre, makikita natin dito yung kabutihan ng loob, yung pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa kaniyang mga anak. Ayan, napaka-importante na ito ay malaman natin. So, ipinapakita rin dito na ano man ang mangyari, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Lagi siyang nagtuturo, lagi siyang gagabay sa kanila. Ayan, so nawa, sa pagkaalam natin ng mensahe ng talatang ito, ay gawin natin ito sa ating mga buhay, sa ating mga tahanan. Ayan, nandiyan na pala si Brother Edgar. Salamat, Brother Edgar. Ayan, nawa ay nakapahinga ka na sa mga sunod-sunod na gawain sa gabi. Ayan. Okay, punta tayo sa verse 14. Patatatagin ka ng katwiran. Magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Okay,
tumutukoy ito sa katwiran. You shall be strong in righteousness. Ayan. So alam nating lahat na ang isang problema ng mundo ay kawalan ng tamang katwiran. Kawalan ng parehas na pananaw sa mga bagay-bagay. Lagi ng sa anumang sitwasyon, gobyerno man yan, politika, laging nandun yung salitang bias, no? Laging lamang sa kung sino ang nagsasalita. Laging lamang kung sino ang may impluwensya. Ang paghatol, ang paghusga, ang katwiran sa mga bagay-bagay lagi ng hindi parehas. Ngayon, ang mensahe ng talatang ito, ang Diyos ay magbibigay ng parehas na katwiran, magtuturo sa mga tao. Iyon ang isang layunin ng kanyang salita, ang turuan ng mga tao na maging parehas, maging balanse sa kanilang mga natututunan o sa kanilang mga pinag-aaralan. Paano nga isang leader ay makakapagturo ng parehas kung siya mismo ay hindi parehas? Kaya makikita natin, pwede nating i-assess ang sitwasyon ng ating gobyerno. Kaya napipintasan ng gobyerno natin eh. No? Pangit mang sabihin, sana naman ay hindi totoo, pero hindi natin alam kung totoo talaga, kung totoong nagda-drugs yung ating presidente, papaano magiging righteous ang kanyang mga desisyon para sa bayan natin? Generally, alam natin yung ugali ng mga drug addict eh. Pag wala nang maibili ng drugs, ibebenta ang lahat ng maibebenta sa bahay. Baka pag nagtagal ay maibenta ng Pilipinas kung totoong drug addict siya. Well, in fact, meron pong hinahanap na daang libo-libong bariles ng ginto sa Pilipinas. Ito po ay additional information. Yung gold reserve, part ng gold reserve ng Pilipinas ay nawawala. Hindi malaman kung saan napapunta. Ayan po, kayo na po ang mag-isip kung saan napapunta. Good evening, Sister Ana. Yan. Binibigyan din dito ang pangako ng Diyos sa Israel na magkakaroon sila ng isang matibay na kalalagayan sa buhay at mararanasan ng hindi mapapantayang proteksyon laban sa kanilang mga kalaban. Alam niyo, ang isang pinakamabisang armas sa pakikipagtunggali, pakikipaglaban ay karunungan at katwiran. Ang katwiran magmumula sa karunungan. Ang karunungan magmumula sa tamang katwiran. So pag ang dalawang ito'y pinagsama, kayang-kaya mong talunin ang gaano man kalakas, gaano man katalinong tao. Ngayon, saan magmumula yan? Sa salita ng Panginoon na kailangang maituro sa mga tao. Kaya nga napaka-importante na maunawaan nating lahat ang salita ng Panginoon. Ito ay maisapuso natin at ito ay maging gabay sa bawat buhay natin na nararanasan natin. Okay, sabi sa awit 119-105, salita mo'y isang tulaw na sa akin ay patnubay. Sa landas mong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So ito yung isa sa pinakamalalim na pundasyon ng salita ng Diyos. Siya ay tanglaw na siya ay nagsisilbing patay. Siya sa landas na daraanan at liwanag na tumatanglaw. Ayan. Ang pangakong ito'y umaayon sa pangako ng pagkapanibagong buhay at kalalagayan ng mga Israelita matapos silang bihagi ng Babylonia sa mahabang panahon. Sa esensya, nangangako ito ng seguridad, kapayapaan at isip at kalayaan mula sa takot dahil sa matibay na pundasyon. Sa usaping teolohiya, ang mga pangakong ito ng katatagan ay tumutukoy sa kasiguraduhan ng kaligtasan ng mga taong matagal na ding naalipin ng kasalanan at buhay na pawang kabiguan. Dahilan sila'y walang kaalaman na maayos, sila'y lumugmok sa kasalanan at kaya sila ay napapunta sa ganoong mabigat na sitwasyon. Sa wakas, sa panahon ng pagtubos, ay naranasan ng mga tao ang panibagong buhay bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ang katatagang ito ay walang katapat dahil ang pundasyon at pinagmumulan ay ang Panginoong Diyos mismo. Nagpapakita ito na sa katwiran ay itatatag ng Diyos ang kaniyang bayang Israel. In righteousness, He will establish the Israel. So yung kanilang muling pagbabalik.
Nangangahulugan ito na ang tao ay na makikipag-isa sa Diyos ay magiging panatag sa pundasyon ng katarungan at kung ano ang tama. Nangangahulugan ito na ang komunidad o individual ay makakatagpo ng matibay at di natitinag na pundasyon sa katarungan at moral at nakaayusan ng Diyos. Ito yung magandang sitwasyon na pagbalik ng mga Israelita sa Jerusalem, meron silang maaasahang magandang pundasyon. Ang salita ng Panginoon na ituturo sa kanila. Ibig sabihin, makakaansa ng isang magandang kinabukasan na kumpleto, may balansing pamumuhay at may tamang katuwiran para sa mga bagay-bagay na kailangan nilang harapin. Sa mas malalim pang kahulugan, ang bahaging ito ng talata ay nagpapahayag ng pundasyon ng katwiran bilang batayan sa katatagan at seguridad. Yung seguridad nila, yung katalinuhan ay basihan ng security o pinagmumulan ng kaligtasan. Sa Biblia, ang katwiran ay kadalasang iniuugnay sa katangian ng Diyos, righteousness, at sa kanyang tipan sa kanyang bayan. Sa konteksto ng Isaias, ito'y sumasalamin sa pangako ng pagkapanumbalik at pagbabago para sa Israel pagkatapos ng pagkatapon. So alam natin kung gaano kahalaga ito. Ang isang tao na nagmula sa kahirapan at nakalabas sa kahirapan, pag hindi niya naiayos ang kanyang buhay, siguradong babalik lang siya sa kahirapan o sa isang pangit na sitwasyon. Kaya dito sa mga talatang ito, ipinapakita yung pagiging maagap ng Diyos. Hindi pa niya napapalaya ang mga tao, meron na siyang propesiya, meron na siyang plano. Dahil alam niya kung ano ang kahihinatnan ng mga tao kung sakaling dumating ang panahon na kulang sila sa kaalaman. At ito yung isinisigaw uli ni Propeta Hosea doon sa mga hari. Ang sabi niya, chapter 4, verse 6, napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit kulang ang alam ng bayan ng Israel? Dahil hindi tinuturuan ng mga tagapanguna. Ayan. So, ako nalulungkot pag nakikita ko lagi yung curriculum ng DepEd. In fact, merong isang post na hindi ko mapigilan, nag-comment ako Kasi yung issue ng paglalagay ng grade 11 and grade 12. Aalisin na raw ang grade 11 at grade 12. Merong panukalang batas na ihinain si Senator Robin Padilla. Kaya lang, actually, hindi naman yung grade 11 and grade 12 ang issue. Para sa akin po, bilang guro, bilang pastor, bilang ama, ang number one na concern dapat yan yung curriculum. Kasi may grade 11 at may grade 12. Kung pangit naman ang itinuturo, kung hindi naman magiging maayos ang laman ng curriculum, wala ring kwenta. Alam niyo po, nakakalungkot dahil sablay na sablay ang curriculum ng DepEd sa kasalukuyang panahon. Ayan. So, sa ating pinag-aaralan natin na ito, napaka-importante ng karunungan. Ito ay dapat na maipasa sa lahat ng mga mamamayan, sa lahat ng mga tao. Siyempre, nagsisimula sa pamilya at sumusunod ang simbahan at lahat ng ahensya ng lipunan. Kaya ito po'y paalala sa ating lahat na tayo ay magpatuloy na mag-aral sa salita ng Panginoon para ang ating matututunan dito ay maibahagi natin sa mga susunod na henerasyon. So kung kakayanin lang din ninyo ay wag ninyong kalimutan na magbasa ng salita ng Panginoon. At ako'y nananalangin na nawa itong ating gawain na daily devotion, mahirap man ay magtuloy-tuloy ito hanggang sa dulo ng panahon. Nawa ay makayanan. Nawa kung mawala man ako, ay mayroong mga taong pumalit na magbibigay ng panahon sa regular at palagi ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Napaka-importante po nito sa isang pamilya kaya nagkakaloko-loko dahil sa kakulangan ng kaalaman. Huwag na nating hayaan na mangyari ito sa ating mga pamilya o sa mga susunod pang pamilya. Lagi nating tangkilikin ang salita ng Diyos, lagi nating tangkilikin ang gabay ng kaniyang katwiran at ito ibahagi natin sa pamilya natin at sa iba't ibang mga tao. And okay, so pansamantala mga kapatid, hanggang doon lamang ang ating tatalakayin sa gabing ito. Sa Lunes natin itutuloy ang ating talakayan. So napaka-importante na maging pundasyon natin ang salita ng Panginoon. Okay, tayo po ay magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa katatapos na aming pag-aaral
sa iyong patuloy na paggabay, patuloy na pagsama sa amin, at patuloy na pagkakaloob ng oras na ito. Salamat sa mga kapatid namin na nakasama namin sa pag-aaral na ito. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan, at maging yung mga tao na makakapanood pa ng video nito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa lahat ng mga tao na magkaroon ng panahon sa pag-aaral ng iyong salita at patuloy na tangkilikin ang iyong mga salita bilang gabay at pundasyon ng kanilang pamumuhay. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat, sa ating mga nakasama sa gabing ito. Siyempre, dito sa church, sa Ate Alma, si Sammy, si Princess ay nawala, si Abby ay may ginagawa yata, no? Busy sa school, sa gawaing school. At syempre si Jason, salamat. Si Christine, sa inyong pagpunta rin kanina sa gawain sa Tracy Martires. Si Irene, si Pastor Nanding, at kasama si Christian, si Pastor Nanding, syempre si Angie. Ingat lagi, Angie. Pagbabayan natin sa Panginoon ng lahat ng sitwasyon natin. Siyempre si Nanay Gertrudes, si Pastor Michael, si Brother Edgar, Sister Ana, at yung iba pa na hindi natin nabanggit. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory.